at down. Kaya makikita nga namin ang gusto natin. Okay. Papapansin ninyo na mahaba po yung gamit sa kanya, no? Dahil mas malaki po yung photo, no? Ngayon, sa style po, nilalagay ako mas na ganito. Para po nakasara na siya. Iba naman kasi, yung lumang pamamaraan, itali po. No? Hinihila mo para naka-adjust na siya sa kamay. So, kanya-kanya po style ako. Pero sa akin po, ang ginagamit ko, naka-automatic po siya. So, kung ako kayo nakikita pala, legal po sa kamay. Lalagyan natin ng automatic. Cotton pa rin sa atin na hindi cotton. Tapos ang kamisyon po, usually, may exhibit po kayo sa outer na gamit, ano? So paglalagay naman po ng belt, importante po dito makuha niyo yung figure. Yung figure po, usually, yan ang pinakamaliit na parte ng bewang ng sektor. Bakit po doon? Para magkaroon lang ng pinporte yung katawan ng ating poon. Kasi po karaniwan, ang poon, lalo na yung mga bagong gawa po, wala na masyadong porte yung katawan. So ang importante sa atin, mabigyan sila ng konting divide na tamang proportion sa tao. Dahil tao ang pinoportray naman nila. Karaniwan po, hinihigpitan ko yung belt para po hindi po siya dumulas pababa pag ginamitan po natin na pag kinabit na po natin kanyang main na damit. Okay. Ang importante naman po dito, nakikita nyo kasi ito may padding po ito. Poon, ano? Ibubukas nyo po siya aside para mag-flat po itong sa harapan. Para visually, pag tinignan natin, makinis at malinis yung damit ng poon. Tapos yung excess kong tela, karaniwan po sa akin, nilalagay ko sa gilid. Oo nga. So parang nakashiring po siya dito sa side. Ang purpose po nito is para magkaroon ng konting balakang ng ating poon. Kasi karaniwan po sa gumagawa, halos flat po ang tips. Konti lang ang diferensya niya sa bewang. So ito po, nagkakaroon po tayo ng illusion na may balakang ng ating poon. So, nagkakaroon po siya ng shape. Okay. Ang importante po sa paggagawa po ng damit ng poon natin, kailangan po yung balikat. Pag masyadong po bagsak, ang nangyayari, lumalaki yung shoulders ng ating poon. Tapos lumiliit po sa proportion ng mukha. Sa akin po, karaniwan po, ang turo po kasi sa akin, ang nag-mentor sa akin, kapag lalaki, usually square ang neckline. Kapag babae, round. Bakit ganun? Para ma-distinguish niyo yung male sa female, aside po sa balbas, siyempre, no? Tapos meron pa isa pong purpose yan. Pag lower po yung neckline natin, yung illusion po ng ating neck at saka ng mukha lumalaki. So, nag-i-increase po sa paningin natin ang size ng mga poon natin. Pag masyado po kasi mataas na dito, nawawala ang liit, lumilit ang mukha. So, para lang iyan, additional knowledge kung napahaba na konti ang mga damit natin, magiging proportion pa rin siya. Hindi siya mukhang elongated masyado yung figure. Kasi karamihan po ng mga gumagawa ngayon, hindi na magsasabihin na dinadaya. Pero kung minsan, napapataas ng konti. So, ang perception po ng tao is malamig po. But actually, nasa maliit yung size na hinabaan lang yung katawan. So, ito po yung solusyon na pwede natin gawin para balik sa proportion ng ating mga poon. So, yung neckline, ito lang kung hindi makakita dahil round po yung neckline. Pero pag tinignan niyo po ng ganyan, mas malaki po ng konti ang mukha ng ating ibahin.
Squirting yung ano. Squirting. Ito pong mga damit na ginagamit, ay order ko sa akin ito. So ito po may mga may-ari na. Hiniram ko lang po sila for the demo ngayon po. No? Kaya ang size po nila is kasapat po yung sa umorder sa akin ng damit. Ito naman. Dito po, ang request ko na may-ari itim, kaya po itim po ang kamiso niya. So gaya po ng sinabi ko sa inyo, mas madali po, isuot natin yung kamay natin, hawakan po siya sa seat sa may wrist po natin, at na-slide yung tela. Para na po protektahan po natin yung kamay na mabalian tayo ng daliri. Kasi alam mo natin, pag nabali ang daliri na po, kailangan natin paayos, tapos hahabulin natin ang pintura. So para makaiwas po kayo doon, ito po yung madaling pamamaraan para maibigis po ang damit. Ang pagkakaiba naman po ng sizes, siyempre nagbabago rin po ang size ng balikat. Yung iba kong gumagawa, pinapalapad nila yung balikat masyado, lalo na pag sa lalaki. Sa babae naman po, standard size, minsan parehas na rin po ang ginagawa nilang katawan. Nagbabago lang po yan sa requirement ng haba ng damit. Okay. Dito pa lang po, makikita na po natin na malaki sa kanya ang damit. Ano? Kukuha lang ang aspilin para maibili ko siya. Sa braso ang devotion. Kapag nakapagbihis naman po tayo ng kagaya ng mahaba po ng manggas, ano? Ang una po natin gagawin, kaya na importante na may kamison. Itatapot po natin yung punyos doon sa dulo ng kamison. Yan. So, ipipit ko lang po. So, yung kamison natin nagiging base ng ating pusukan ng aspilin para makuha yung tamang proportion. Kaya pag ganito medyo mahaba po yung manggas, magagawin po natin, isa-slide po natin hanggang sa may siko, no? Yung sa kapila po ng siko. Yan. Since may kamison tayo, ipipin ko lang din po siya doon. Para kahit po bumaba ang ating kamay ng po natin, hindi masyadong halata na mahaba. So, pwede nyo pong dagdagan pa siya ng ilan para ma-secure po natin yung damit. Yung naman maliliit na po na pins na ganito, hindi na po siya makikita kapag naihayos na po natin ang damit. The same din po dito sa gagawin natin sa kabila. Ipipin po natin pati po dito sa ilalim ng sink. So kahit medyo may kalakihan yung damit, nare-remember po natin na hindi halata, hindi sa kanya. Dito lang po, siyempre, may kahabaan yung damit natin. Isa pa pong technique, no? Pagka nagkakaproblema tayo, kasi karaniwan sa nagbibigis po, ang kamay ginagano natin. Pag ganyan po kasi, ang vista niyo po sa puno, maliit at papayat. Kaya kung mag-ibukas po natin ng konting ganyan, lumalapad po ito, nagkakaporte ang katawan. So isang technique din po yun para ma-adjust natin kung ano man yung pagkukulang sa ating mga puno.
So gaya po nung sa kanina, hahanapin niyo po yung pinaka-tema niya. Tapos hihigpitan po natin yung the tighter po, the better. Para makontrol po natin yung forte ng puon at the same time, ma-adjust po natin yung damit. So kagaya po nung kanina, hihilahin po po pasay lahat ng tela. So pag tinignan niyo po, nagkakaroon po ng forte yung ating puon kahit na wala pa po yung papa. Yung sa likuran naman po kasi, kaya hindi po masyadong pinofocus yung shearing ng tela kasi po, matatakpan naman natin ang papa. Pangalawa, pag pinistahan niyo po ngayon ng Cristo, compared sa kanina, medyo may volume na tayo sa ilalim. Tapos ngayon, kung medyo mahaba na lang po yung damit, pwede natin i-block sila. Ilahin lang po natin ng konti palabas, hahabulin lang po natin ang hapa. So, dito po, aside from the net line, medyo parang sa kanya na yung damit. Diba? Okay. Ang requirement kasi ng may-ari ng order nito, may chalero siya or kaftan. So ito, pasusukurin po sa kanya. No? Since ito ay sleeveless naman po, mas madali po siya. Ngayon, pag gusto nyo pong isuot kagaya nito, medyo masikip kasi siya, sasara na po yung dalawang kamay. Tapos pag nasuot, saka po natin, i-adjust ulit. Kaya ito, pagka nagbibigis po tayo, pero hindi po natin mga pinakabit po. Hello? Yes, okay. Back ulit tayo. Okay. So ito, mapapansin ninyo, nung in-order sa akin ito kasi, gusto niya kasi yung labas kasi nila, Miyerkules at Biyernes. So pag Miyerkules, hindi niya pinagagamit ito. Kapalain siya ito. Kaya pag Biyernes, minsan na yung pinaka-main procession nila, pinasusunod niya ng pula. Pero pwede rin siya hindi gamitin o gamitin na choice na yan ang nagpapagawa. Kasi nga, para hindi na siya magpagawa ng another set, ito yung pinaka-shortcut nila. Nagsusuot na ganito. Ito naman, tinatawag namin kaftan, chalet. Itong style na ito, medyo naiksi sa damit kasi gusto na makita yung design sa ilalim. Ang purpose nito is mapuno yung design natin ng trabaho. So ito, pag tinamit yung ganitong chalet, ipipin din natin, ano? Ang purpose nito, para hindi siya gumalaw. Siyempre, pag sinampan natin sa karosa ang puon, gagalaw yan kasi bubuhatin. Tapos pag nakasakay na lang sa karosa, siyempre gagalaw yan kasi gumagalaw ang karosa. So ang iniiwasan natin is ma-displace yung ating trabaho. No? So kagaya sa lalaki, karaniwan, naglalagay ako. Pag na-secure nyo na sa may bago, naglalagay ako dito sa may balakang. Bakit sa balakang? Kasi sa babae, pag pinin ko sa belt yan, nagkakaroon ng korte. Yung nagiging medyo baling-pinitan ng katawan niya. So pag lalaki kasi, pinapalakad tayo. Kumbaga, pinatitigas natin yung tindig na katawan ng sa lalaki. So, ang inclusion natin ngayon is mas
Ngayon, syempre, pag nasa karo na yan, kung mahangin, ano, pwede natin ipindin yung sa medyo baba. Huwag lang natin isagad kasi pag kumalaw, para naman nakabibig na. So itataas po natin ng konti para kahit ipanin, hindi pa rin babalik po sa dati. So mapapansin niyo habang nag-layering tayo yung design ng puno. So hindi naman kailangan puno-puno yung design. No? Kasi depende po yan sa gusto nga na nagpapagawa. Ngayon ito, binibigyan ko ng third option sila. Yung kaftan, nilalagyan ko ng sinturon. So kung gusto may korte, pwede naman po. No? Kagaya nito, lalakas tataas ko yan. Pag tinaas ko yung kamay ng gano'n, lumalapad yung po. Lumalaki, pero nare-retain yung size, proportion natin. Okay. So, yan. So ito naman, optional po ito, no? Hindi lahat nilalagyan. Kung kumari walang kapa, may mga nagpapagawa kasi nakaftan lang, instead na kapa ang pinagagawa. Pwede yun. Hila. So ito, itatapag po natin ito sa paper din. Same principle po tayo, no? So ito, pag yung iba nagpapagawa sa akin, wala nang kapa, ito na lang. So naintindi ko, no? Ang purpose niya, pag tinaas nyo ganyan, hindi ko sinasanay sa likuran natin, no? So iikot ko lang para makita nyo yung sa likuran, no? Pwede yung nakaganyan. So akala nyo sa likuran, tingin nyo yung kapa. Pero nakasingit po kasi siya sa loob ito. So nare-retain ko yung lapad ng itsura na po natin para hindi po siya nakakapa. Pero pagka hinarap natin, siya ay nakakapa. So option lang po ito. No? Hindi naman lahat kailangan ganito. Kaya lang since ito nga yung nadalang damit, pinakatitak lang po yung option niya. Sa huli naman po, yung ating kapa. Okay? Bukod pa pala sa chaleco. So, paano po ay nag-layering tawag lang? Pasensya na lang po tayo sa tag, no? Kasi yun po yung level ng kanina po yung sino po yung may-ari na po. So, importante lang naman po dito, naka-aspirate po siya, no? Para hindi siya malalaglag habang pato nag-iilis po. Tapos pagka secure na po tayo sa styling na gusto natin, damihan na po natin yung aspirate para sigurado kung hindi siya malalaglag. So, normally, sa mga kapa po, ganyan po, nakasingit siya dito sa ilalim para mukha po siya buo. So, unti-unti po, nakupo yung ating damit, ano? Kasi kagaya ng sabi ko, kailangan para hindi ko siya matanggal, ano ngayon lang po yung aspirate. Tapos sa nire-record ko. So, damo po na aspirate, mas secure po siya sa ating ginagawa.
Ang magsusunod po dito yung gamit ay male sync po, no? So, huwag po kayo matakot na matatakpan yung design, no? Kasi, pero, pwede naman po itong gamitin na wala yung pinakapula sa loob, no? Depende po yan sa gagamit. Kaya ko lang naman kung pinadalagas yung pula na yan kasi part ko ng requirement na nagpagawa sa akin. Anong malaki? Gaya po lang sa kapitanan, same principle po yan. Ano? Siyempre, ayusin po natin, hindi natin pwedeng pabayaan ganyan lang. Ano? Ang purpose po niya kasi is bigyan ng parang pagiging regal ng ating imahe. Ano? Hindi po natin kailangan kagaya kung may beaded po ito. Mapapansin niyo po, yung beaded, hindi lahat pwede. Okay? Yung ginagawa natin, part ng design is yung classic. Hindi ako umaalis sa classic design para matutas yung santo. Ang nagiging problema kasi natin, maraming available na beaded, pero yan yung mga ginagamit ng gowns. So yung sa pang-gowns, iniiwasan ko rin po yun kasi nga, na-associate yung ating po sa damit ng babae. So, ito pong ganito, halos lahat ito po, custom-made ko lahat ito. Kaya ang design, ginagamit ko lang po shades ng gold. Kung gold yung requirement. Shades naman ng silver or gray, kung silver ang gagamitin. Hindi po ako nagdadagdag ng ibang kulay kasi nga nagiging masyado festive. Ngayon, itong mga bato na nilalagay ko, napapansin nyo kung colorful po siya. Ang dahilan po na is kung masyado naman patay yung natin gagamitin, walang purpose yung pagkintabi natin siya. So sa gabi po, mapapansin nyo, putitan lang ito. Hindi po ito yung parang sumisigaw na ulan, sumisigaw lang. Except of course yung kulay ng damit na gagamitin natin. Okay. So, ganito po normally ang proportion sa akin ng sa lalaki. Pinapalaban ko po yung balika para mas masculine lang siya tingnan. Pero hindi over. Kaya sakasakali naman po, example, masyadong malaban yung damit ng po natin. Binabaan ko rin po dito. Papakita ko lang itong example ko, no? Kung masyadong napalakad, lalo na sa mga images na babae, no? Pwede nyo po natin ibaba paganyan. So, nakaslang po yung ating pagbibigis. So, instead na direct pagano ng illusion ng shoulders ng sampo natin, medyo nakaslang, mas malambot po tingnan. Mapapansin nyo po yan. Of course, hindi siya malaking difference, no? Pero pag nasa parang na kasi malalim, mapapansin, lumalambot kasi bumabagsak po yung balika. Kung itataas po natin ang gano'n, palangkat po ang illusion ng ating shoulders ng buod. So, para ma-compensate po yan, siyempre, kung nandyan na yung sa buod natin, malakad ang balika, ito po isang illusion sa kapa. I-forward niyo para ito ang illusion na aslang para mas maliit tingnan ang balika natin, mas feminine po lalabas. So, pabalik ko lang po para for purposes na ayos natin ang bigis. Ngayon, pagka naibihis na natin ng ganito, hindi mo tayo hihinto. No? Kasi siyempre, pag naibuhat nga natin, nagalaw natin ito, gagalaw din po siya sa hangin. Kunwari, tinuwag ko ng ganyan. Siyempre, yung tela, sunod. So, pag binalik din yung ganyan, mababago na ito ng konti. Lalo na sa karosa, gumagalaw ng ganyan. So, anong solusyon po dahil? Ibigin ninyo, pati yung mga nasa gilid. So dito po, mas marami pong aspil, mas secure po. Hindi naman natin aaspilihan dahil gusto lang natin pahirapan po sarili natin. Ang aspili po, para lang secure po siya. Kagaya po nito,
Pagka binigis niyo po ng ganito, hindi ibig sabihin papatayahan ng ganyan siya. Para maganda po siya, lalagyan po natin siya ng bibig niya. Paano makukuha yung bibig niya? May tinatawag tayong law of gravity. Yung law of gravity, kung saan babagsak yung tela, kung saan mabigat, kung pupunta ang tela natin. Parang hindi, mahanap niya ang paraan. So ganito rin po niya sa tela. Para makita yung design. Whether ito po ay plain, yung damit natin, or with trimmings lang, mga ganito lang po, wala akong problema na. Para parehas ang prinsipyo na. So kung ganyan nga, ang nakabuli ninyo, yung lang po. Ang nakabulin po natin, ito nandito, para malinis po yung ating tupid. Karaniwan lang po ito, tatlo, pinakamarami, kung siya ay malaki o kung maliit, dalawa lang po. Makikita ko kasi ang purpose niya, ano? So ito gagawa po tayo ng dalawang fold. Yung dalawang fold po na ito, dilinis po yung itsura dito. Parang inayos yung pagpipigis. Ngayon, syempre, pag pinold natin yan, magkakaroon ng pagpipigis yan. So, ang gagawin po natin, pag tutugmain lang po natin ang kabat at tipot. So, ito, yung una natin, ito po siya. So, hahanap po siya ng kapari sa libra. So, yung likuran, lalagyan din po natin ang asili. So, kung saan po siya magkatugma, yan po ang gagawin natin. Tapos ito, pangalawa, meron din po siya. So magpagtong sila dito po sa baba. Tapos yung susunod po na hits natin, dito po sa susunod yan, magkakatugit po sila. So i-aspirate din po natin. Yung pag-aspirate po natin na yan, para pag ginalaw natin, pagbalik po sa posisyon, yun pa rin po ang ating babalikan. So, gaya po nung doon sa kaftan po, no? Dito rin. Ipipingin po natin siya. Para po kahit lumalaw, babalik po sa dating pwesto. So, ipipingin lang po sa kabilang side, no? Sa So, ganun din po, ano? I-fold din po natin siya. For purposes po ng ating demo, i-aayos po na lang po ito para tayo mag-conclusion. Tapos tayo na mabilisan natin ang ating second na image. Ang ipipin ko lang po is nasa laylayan. Sige. Ito kape. Ngayon, pwede rin po natin i-aspili ang ating mga book na nakasan po natin. Bakit? Kasi nga, may weight din po ang ating ang buhok ng mga santo. Pag nalipan po siya ng hangin, hinihila po lahat pa atras. Kung mahangin naman po, na-display siya, napunta dito, hindi na siya babalik. So ako, ang pinasuggest ko, kunin nyo yung pinaka-magagusto nyong shape ng buhok. Tapos akihan niyo sa gilid lang po. Oo. Dito sa buhok ko. Sa kapa ko i-aspirate. Hindi naman ako kailangan marami. No? Miski yung gilid lang. Kasi visually,
Yan ang una na nakikita. Pag, hello? Yan. Pag hindi pa ng hangin, ang hindi pa ng hangin, hindi na siya babalik. Lalo na kung malakas yung hangin ng mga panahon na ginamit natin. So, kagaya nito, so, ganyan po. Yung sa side lang po, hindi naman kailangan lahat. Kasi, syempre, lalo na kung ginakabigan ng corona, ng payo, ng halo, depende po kung saan ang magaling ng task. O sa kagaya nila kung fix po siya, syempre may protect siya. Iiwasan din po natin na damage yung area na paglalagyan. Okay. So, more or less, ito na po yung finish natin, except na, syempre, nakakaambok po itong sabihin.